At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Alamat ng Taong Ahas, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kaaalis lang ni Josie sa bahay nila Melinda nang biglang may pumasok at tinakpan ang bibig niya ng pampahilo. Nabalita kaagad ang nangyari at sinabi ng mga kamag-anak ni Melinda na nadukot na naman siya ng kapre. Dahil isang malaking lalaki ang nakita nilang bubuhat sa kanya. Ipinarating kaagad ni Josie kay Daniel ang pangyayari. Kaya sinabi niyang ililigtas niya. Pumunta rin si Rigor sa magkamag-anak ni Melinda at nagakong babawiin sa kamay ng kapre si Melinda. Habang nagmamadman si Daniel kung saan daroon ang kapre, biglang may sumugkap sa kanya at dinala sa madilim na lugar. Kinabahan si Uneng dahil hindi pa nakakauwi ang anak. Mayabang namang ipinangako uli ni Rigor sa mga kamag-anak ni Melinda na gagawin niyang lahat para mailigtas siya. Madaling araw na ay hindi pa nakatulog si Doña Victoria, kaya lumabas siya para tingnan sana si Emma. Subalit, kitang-kita niya na may umakbay sa kanyang kapre. Ginising niya kaagad si Rico at sinabi, iligtas niya ang kapatid niya. Kanina pa umaalulong ang mga aso. Bakit kaya? Ay, makabangon ka at sisilip ako sa bintana. Ay, lalabas ako sa silid. Titignan ko si Emma kung nakatulog na ba siya. Ay nako, ang ingay-ingay ng mga asong yan. Nakakatindig balahibo ang mga alulong nila. May nakikita akong parang malaking lalaki. Kapre! Diyos ko, inakbayan si Emma! Emma, iha! Emma! Emma, wag! Huwag kang sumama sa kapring yan! Huwag! Emma! Naglaho na sila sa paningin ko. Emma! Emma! Rigor, iho! Rigor! Rigor, halika rito! Rigor, gumising ka! Rigor! Dilim pa yung paligid nyo. Gabi pa, ma. Rigor! Rigor ang kapatid mo! Kinuha ng kapre ayon! Naglaho na sila sa paningin ko! Ano sinasabi nyo, mama? Kapre? Oo! Ayun na sila! Kinuha ang kapatid mo! Ayun! Malayo na sila! Tignan mo! Tignan mo! Ito ba yung sinabi nyo, mama? Baka naman hindi si Emma yun. Siya yun! Kitang-kita ng dalawang mata ko. Iligtas mo ang kapatid mo! Iligtas mo siya! Bilisan mo, Rigor! Baka kung ano nang gawin ng kapre na yon sa kapatid mo! Iligtas mo si Emma! Sinabi mo, Rigor, si Emma tinangay ng kapre? Oo. Tulungan niyo ako. Hanapin natin ang kapatid ko, mga kasama. Nako, Rigor. Kung totoong kapre ang kumuha sa kapatid mo, pasensya ka na. Hindi ka namin na matutulungan. Takot din kami sa kapre. Ano? Oo. Parang awan niyo na. Tulungan niyo naman ako.
Hanapin natin si Emma. Bibigyan ko kayo ng pabuya. Malaking pabuya. Kahit magkano pang ibibigay mo, hindi namin kaya yan. Ayaw namin mapaglaruan ng kapre. Sige, alis na kami. Tayo na mga kasama, tayo na. Tayo na mga kasama, tayo na. Huwag niyo kong iwan. Tulungan niyo ako. Hoy! Bumalik kayo rito! Hoy! Ay, naku. Paano na kayang kapatid ko? Paano ko mailigtas? Paano? Pupunta ako sa pulis. I-report ko ang pagkuha ng kapre kay Emma. Tahimik na sa labas. Wala na akong naririnig na nag-uusap na mga kalalakihan. Ayan, malapit ko na rin matanggal ang gapo sa kamay ko. Malapit na. Ayan, natanggal ko ng tali sa kamay ko. Tatanggalin ko ang tali sa paa ko. Kailangan makalabas na ako rito para mahanap ko si Matinda. May umalis na sasakyan. Kung ganon, umalis na ang mga nagbabantay sa akin. Maghahanap ako ng maralabasin ko rito. Uuwi muna ako sa bahay dahil alam kong alalang-alala na si Inay sa akin sa mga sandaling ito. Ikaw pala, Rigor. Anong may paglilingkod namin sa'yo? Sarento, natangay po ng kapre ang dalaga kong kapatid eh. Tulungan niyo mo po ako. Bawiin natin siya. Nako, delikado. Wala kaming magagawa dyan, Rigor. Oh? Ilang beses na kaming nagresponde sa ganyan, pero pati mga kasama namin nadamay, napapahamak. Kaya kinalulungkot ko. Hindi ka namin matutulungan. Ano? Paano lang kapatid ko, Sarento? Paano na siya? Teka. Tama. Si Daniel pala, yung naparangalan nung pista ng ating bayan. Ha? Dahil sa pagliligtas niya sa kay Melinda, na taga-barangay Mamarlaw. Ha? Kung kasi hindi rin makakaya yun, Sarento. Kung hindi ka naniniwala sa kakayahan ni Daniel, wala na kaming magagawa. Talagang wala na kaming may tutulong sa iyo. Nakakatakot talaga Ayaw namin. Kahit ilang milyon pang ibabayad mo sa amin, nako, talagang hindi namin kaya. Ano? Oh. Ang mga duwag. Duwag kayong lahat dito. Duwag! Saan kaya ako naroon? Napakadilim dito. Wala akong makitang liwanag. Sino kayang dumuhod sa akin? Hindi ganito ang nararamdaman ko noong una akong nadukot ng kapre. Yan na mga kasama. Umalis na tayo dito bago tayo madamay. Ha? Tayo na. May naririnig akong nag-uusap sa labas. Sino kaya ang mga yan? Hihinga ako ng tulong sa kanila. Tulungan niyo ako! Tulong! Nandito ako! Tulungan niyo ako! May narinig ako ng sasakyang umalis. Tulungan niyo ako! Tulong! Wala na.
Nakaalis na sila. Saan kaya ako naroon? At sinong dumukot sa akin? Sino? Kapre! Kung ikaw man ang dumukot sa akin, pagkawalan mo na ako! Kapre! Maawa ka sa akin! Pagkawalan mo na ako! Parang awa mo na! Wala akong kasalanan sa iyo! Kapre! Ay, Diyos ko, ang anak ko, talagang nakuha na yata ng kapre. Daniel! Anak! Nasaan ka na? Anak! Kung Daniel! nakinig kayo sa akin, hindi makukuha ng kapre ang Daniel na yun. Ayan, anong nangyari, ha? Ay, tumigil ka na, Aday! Baka ihambalos ka itong kalan sa iyo. Huwag naman, Uneng. Ang laki-laki niyan. Mamamatay ako kagay kapag hinambalos mo yan sa akin. Ay, nako. Sa halip na tulungan mo ako na maghanap sa anak natin ang manisi pa ang ginagawa mo. Gusto mo bang ihambalos ko sa'yo itong kalan na to, ha? Gusto mo, Aday? Huwag naman, Uneng. Baka mamatay ako kung hambalusin mo ako. Talagang papatayin kitang hayop ka kung hindi ka titigil sa paninisi sa akin. Naintindihan mo? Oo, darling. Ay, Uling pala. Sige, tulungan mo akong maghanap doon sa anak natin. Inay! Itay! Nandito na po ako. Si Daniel, anak ko, andito na. Daniel, anak! Salamat at nakauwi ka na. Akala ko kung may masama nang nangyari sa'yo. Inay, hindi na ako magtatagal. Aalis din ako kaagad dahil kailangan ni Melinda ang tulong. Ano? Aalis ka na naman? Huwag na, anak. Baka mahuli ka ng kapre. Inay, nadukot nga ako pero hindi kapre, kundi tao. At yun ang aalamin ko kung sino ang nagpadukot sa akin at mananagot siya sa akin, Inay. Hahanapin ko kahit sang sulok ng mundo siya magtago. Daniel! Ano kayang gagawin ko ngayon? Paano ko maililigtas ang kapatid ko? Paano? Wala na akong tauhan. Umalis na silang lahat. Takot sila sa kapre. Wag! Wag kang lalapit sa akin! Wag! Ha? Wag! Ang mama, Wag kang parang may lalapit! kinatatakutan. Wag! Bakit kaya? Mama, anong nangyayari sa inyo? Wag kang lalapit! Mama! Wag! Wag! Maawa ka sa akin! Wag! Kapre! Magtatago ako. Magtatago ako. Dito. Ligal, iho! Hindi na ako makikita ng kapre na yan dito. Ligal! Hindi ko Tulungan sasagutin mo si ako! mama. Baka makita ko ng kapre na yan. Ligal! Si mama! Naglaho kasama ang kapre! Hindi! Mama! Nandito na ako sa kagubatan. Susubukan ko makiusap sa kapre. Kapre! Nandito ako! Nakikiusap ako sa'yo. Kung ikaw man ang kumuha kay Melinda,
Pakawalan mo na siya. Isang napakalaking matandang babae. Ikaw bang kumuha kay Melinda? Parang awa mo na. Pakawalan mo na siya. Hindi namin kagagawang mga kapre ang pagdukot kay Melinda. Hindi namin gawaing mga kapre yan. Hindi kayong mga kapre ang dumukot sa kanya. Pero sino? Isang taong nainggit sa'yo dahil sa parangal na natanggap mo. Ha? Kagagawan lang ng taong pagdukot sa kanya? Pero sino ang gumawa? Sino? Ang pangalan niya ay Rigor. Si Rigor? Oh, ang hayop. Nasaan ngayon si Melinda? Dinala niya sa isang abandonadong bahay. Doon ikinulong si Melinda. Nawala na siya. Oh, sabi sa akin, dinala ni Rigor si Melinda sa isang abandonadong bahay. Pero saan yun? Saan? Sandali lang! Nandyan na! Josie, pwede bang papasukin mo ako kaagad? Daniel? Ikaw pala? Sige, halika! Pumasok ka kaagad! Salamat, Josie. Oh, kumusta na? Kumusta si Melinda? Kita mo na ba siya? Hindi pa, Josie. Pero hindi magtatagal. Mahahanap na natin siya. Pati si Rigor ay tumutulong na rin sa paghahanap sa kanya. Babawiin daw niya sa kamay ng kapre. Huwag kayong maniwala sa taong yun. Hindi totoo na kapre ang dumukot kay Melinda. Ano? Hindi kapre? Pero maraming nakakita na kapre ang dumukot sa kanya. Hindi, Josie. Gawa-gawa lang yun ni Rigor para magpasikat. Dahil naiinggit siya sa akin. Gusto rin niyang maparangalan na tulad ko. Pero hindi totoong kapre yun, kundi kagagawan lang niya. Ano? Gawa-gawa lang niya? Paano mo naman nasabing gawa-gawa lang niya? Nakausap ko mismo ang ina ng kapre. At yun ang sinabi sa akin. Ha? Ganun ba? Nasaan si Melinda ngayon? Sabi sa akin ng matandang babaeng kapre. Dinala raw siya sa isang abandonadong bahay. Pero hindi nabanggit kung saang lugar yun. Kaya kailangan ng tulong ng pulis para mahanap natin siya kaagad. Sige. Pupunta na tayo sa pulis. Ngayon din. Sino ngayon ang hihingin ko ng tulong? Ayaw akong tulungan ng mga pulis. Kailangan mabawi ko sila mama at Emma sa kamay ng kapre. Hindi ko kayang mabuhay na wala sila mama at Emma. Kaya kailangan makabalik sila. Pero papaano? Papaano? Buti pa. Pakawalan mo na si Melinda. Magkukunwari akong ako ang nagdiktas sa kanya. At saka kung hihingi ng tulong sa mga tao para iligtas doon nila si Mama at Emma. Tama. Pupuntahan ko na si Melinda doon sa abandonadong bahay. Pupunta muna ako sa pulis. At
ipapaalalayan ako sa kanya, kunwari. Tatawagan ko ang kilala kong media para mailathala ang pagliligtas ko, kunwari, kay Melinda. Magandang araw po sa inyo, Sargento. Ikaw pala, Daniel. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Sargento, kasi po, kailangang mailigtas si Melinda. Si Melinda. Nako, ikinalulungkod ko, Daniel. Takot ang trupa natin sa Kapre. Sargento, hindi po Kapre ang dumukot kay Melinda. Hindi Kapre ka mo. Pero sinong dumukot sa kanya? Engkanto? Tikbalang o aswang? Wala po sa mga nabanggit ninyo, Sargento. Kung wala sa mga nabanggit ko, sino ang dumukot sa kanya? Sino? Isang taong ambisyoso, Sargento. Isang taong ambisyoso? Ibig sabihin, tao lang ang gumawa at hindi Kapre. Sargento, huliin niyo ang Daniel na yan. Siya ang dumukot kay Melinda. Rigor. Sino kaya ang paniniwalaan ng pulis kina Rigor at Daniel? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Alamat ng Taong Ahas, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.